ito na yung pantapat. Nakita nyo? Nagbabago na ang Pangulong Marcos. Lumalaban na, may tapang na, seryoso na, naharapin. Kasi kung si Pangulong Marcos pa ang sasagot yan, wala nang oras eh. Duterte camp, Duterte vloggers, at mga trolls, buzzer, na mga kritiko ng ating administrasyon. May paglalagyan na kayo ngayon dahil nagtalaga na si Pangulong Marcos Jr. ng haharap sa inyo sa katauhan po ni Atty. Claire Castro, abogado nga po, broadcaster at vlogger na alam niya kung paano ang galawan sa social media at lehitimong media. Napakaganda po nitong ginawang ito ng ating Pangulo dahil kayang-kaya yan ni Undersecretary Castro ng Presidential Communication Office at Malacanang Press Officer. So, kung hindi man ang title niya ay spokesperson, pero parang higit pa sa magiging tagapagsalita ng pamahalaan at ng Office of the President. Dahil siya po yung magdidepensa, siya yung sasagot sa mga below the belt, pagmumura, panlalait, lahat ng personal na sasabihin, pamimersonal ng Duterte camp, mga vloggers, troll at iba pa. Di ba? Okay, meron lang akong ipaparinig sa inyo kasi tinanong siya kahapon tungkol doon sa sinabi na naman ng dating Pangulong Duterte na marami daw pong illegal drugs. Okay? Ay, ang matindi rito, pati pala Davao City, may drugs. Naloko na. Ito yung sagot ng bagong Malacanang press officer, si Yosek, Undersecretary Castro. Pakinggan po ninyo. Sapol dito ang mga Duterte. Ibang klase talaga. Pero ito yung kailangan natin sa panahong ito. Inaring mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Yeah. May action. Anong tungkol sa drugs? Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, merong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Wow! Kita nyo? Antindi. May tanong, may akusasyon, may paratang, may parinig, at merong direktang batikos. Kompleto. 5 in 1. Hindi lang 3 in 1. Yan ang kailangan ng ating gobyerno ngayon. Ulitin ko, ito na yung aking sinasabi noon pa, na pagpasok ng 2025, mag-iiba na ang galaw ng ating Pangulo. At ito na. Si Pangulong Marcos ay sumasagot na sa mga interview laban sa mga kritiko. Tapos ngayon naglagay pa ng isang may talino, tapang. Babae ito, Atty. Castro. Ayan na, nakita nyo? Opening pa lang, unang araw, kahapon lang nanumpayan. Tapos nag-briefing ka agad. Talagang sinagasaan ka agad ang mga Duterte. Tingnan natin kung paano makakasagot. Sasagot ba ang mga Duterte, camp, vlogger, troll, at pamilya mismo nila dito sa sagot na ito at pagkakatalaga ng matapang na magtatanggol kay Pangulong Marcos? Iyan na ang pagkakaiba. Bagong Pilipinas. Bangon Pilipinas. Ito ang kailangan natin. Okay? Sa akin pong personal observation, opinion, napapanahon na maglagay. Dapat dagdagan pa. Dapat may susuporta pa kay Atty. Claire, Undersecretary Claire Castro. Okay? Dalawa po yung bago ngayon. Si Jay Ruiz ang siyang secretary ng PCO. Okay? Pero parang ang nagiging trabaho ng PCO, ni Secretary Ruiz, ay yung administration. Ang mga administrative matter. Si Castro ang sasagot, haharap sa lahat ng kritiko. Haharap sa mga briefing. Magliliwanag, ipapaliwanag kung ano ang totoo. Lahat ng fake news, lalabanan. Lahat ng fake news, sasagutin ng Malacanang. Through Yosek Castro. Okay? So, vlogger din po yan.
Kung hindi niya masabi officially, sa kanyang vlogger dahil baka magkaroon ng personal conflict of interest, sasabihin niyan sa briefing sa Malacanang. At mukhang mapapadalas, baka araw-araw may briefing sa Malacanang. Ito na yung pantapat. Nakita nyo? Nagbabago na ang Pangulong Marcos. Lumalaban na, may tapang na, seryoso na, naharapin. Kasi kung si Pangulong Marcos pa ang sasagot dyan, wala nang oras eh. Napakaraming trabaho ng Pangulo. Tsaka hindi sa lahat ng oras, dapat ibaba ng Pangulo ang level niya doon sa mga kritiko. Dapat talaga may magtatanggol sa kanya. Kung hindi man spokesman, ito, Malacanang press officer. So, siya yung magiging tulay ng Malacanang press corps at ng maraming media, lehitimong media, na magtatanong sa kanya at paano ipagtatanggol ang mga paninira ng Duterte Camp. Yan naman po talaga ang identify eh. Yung piklawan-dilawan, hindi masyadong problema dahil hindi sila namimersonal. Ang kanila issue lang. Constructive criticism ang dating ng piklawan-dilawan, mabuhay kayo. Kailangan yun sa demokrasya. Itong Duterte Camp, puro personally. Tapos ano sabi ni Joseph Castro? Wala naman kayong ebidensya. Puro kayo paratang. Puro kayo pagmumura. Puro kayo akusasyon. Wala naman kayong tanim ebidensya raw kayo. Wow, ang lupit. Ang tindi. Ayan. Kaabang-abang. Okay? Pati mga politiko, nababati ko sa gobyerno, sasagutin ni Castro yan. Ni Castro, ni Claire Castro, Undersecretary. Lahat, hindi lang Duterte. Lahat ng sektor na magiging kritiko at personal ang atake kay Pangulong Marcos, may magtatanggol na sa kanya. Ako, natutuwa ako sa nangyaring ito kasi matagal na ako naghahanap ng ganyan. Napakahirap kasi na walang opisyal na magtatanggol sa Malacanang. At ang nangyari sa nakalipas na 2 taong mahigit, 2 taon kalahati, puro mga volunteer bloggers, political bloggers, ang nagsasabi ng totoo para ipagtanggol ang gobyerno under President Marcos. So, nagiging away lang at sabog ang mga statement, kanya-kanya na opinion. Okay lang naman yun. Pero ngayon, meron ng panghuhugutan. Marami at katulad nitong aking mga channel. Ang naman tatalakayin natin tungkol sa mga batikos ng mga kritiko ng administrasyon, ang ating panghuhugutan sa kung anong reaksyon at anong gagawin ang opisina ng Office of the President, Malacanang Press Officer, Undersecretary Castro at Secretary Ruiz. Sila ngayon yung sasagot. So, tayo ay magiging tulay. At itong aking mga channel ay magiging tulay ng mga impormasyong dapat makarating sa inyo. Magkakabukuhan dito kung sino ang may dokumento, sino ang mapanirang grupo, sino ang mapagmura na ngayon ay hindi napapayagan. Sasagutin ang pagmumura nyo sa tamang proseso at pamamaraan. Hindi ibababa ng Malacanang ang level nila sa mga pagmumura at pagbabanta sa buhay. Sasagutin nila at hahanapan kayo ng record or ebidensya sa inyong mga pinagsasasabi. Nakakuha na ng katapat, sabi ko nga, ang mga Duterte sa katauhan ng bagong Undersecretary Attorney Claire Castro.